Hey mga brods, Boogie Ellis. Alam naman natin balita na rin ito. Kamakailan lang naggusto ito ng Ginebra pero mga kabrods, namamata rin pala ito ng Beerman. Yes, ito po kasing si Boogie Ellis, ang 6'2" point guard ng Stockton Kings sa NBA G League. Ito mga kabrods, nababalitat na po prospect niya na magiging top 10 ito ng PBA Draft 2025. Pero kasalukuyan palang pumirma ng Indiana Mad Ants. Ito pong si Boogie Ellis dito sa NBA G League mga kabrods, pero hindi naman yun magiging hadlang para hindi siya makuha ng San Miguel Beerman dahil kayang-kaya ng Beerman kahit ano pa yung liga mo mga kabrods, gaya ng ginawa ng Ginebra kay RJ Abarrientos na malaki ang offers sa kanya, kaya ito umuwi ng Pinas from Japan B-League to Barangay Ginebra San Miguel. Kaya ito sa NBA G League sa Indiana Mad Ants, ito pong si Boogie Ellis nakakapirma lang ng isang araw mga kabrods, kayang hugutin ito ng SMB. Lalong-lalo na meron din naman silang kakayahan magbayad ng malaki. Well, bakit nga ba kailangan nilang kunin ito pong si Boogie Ellis? Kung makikita nyo sa mga highlights niya dyan, isa ito sa mga best player talaga ng Stockton Kings. Hindi ito basta-basta mga kabrods ha. Isang scorer na point guard ito, hindi rin ito basta-basta. Maski nga sa depensa, ang taas din tumalon. Kilala nyo ba si Bronny James Jr., yung anak ni LeBron James? Well, ito nga yung naging kakampi rin neto po ni Boogie Ellis sa USC nung college pa sila. Pero anong ginawa doon ni Boogie Ellis? Isa siya sa mga top scorer, top guns ng USC that time dahil nag-average siya doon ng 17 points per game. Mas mataas pa sa anak ni LeBron. Kaya ito pong si Boogie Ellis mga kabrods ay talagang malakas and scorer, pure scorer na point guard ito. Film ito pong si Boogie Ellis at 24 years old lang. So mga kabrods, bata-bata pa. Pwede ito at pwedeng maging future pa ito ng PBA and sa SMB. Alam din naman natin na kailangan din talaga nila ng scoring dahil pag nawawala nga si Junmar Fajardo tapos umaalat yung mga shooters nito, wala na talaga silang mapagkukunan dahil yung iba nga daw inconsistent na. Kaya mga ibang players dito ng SMB gusto na nila at on the way na sa trade ngayong paparating na All Filipino Cup 2025. At ito mabilis lang to yung championship ng Ginebra at TNT Friday na nga mabilis lang yan mga brods, tapos dadaan na tayo ng draft, tapos All Filipino Cup na, tapos ito mga brods, ito ng mga rookies na papasok sa atin. So ito mga brods, i-reach out din ng SMB at gagawin talaga nila yung lahat if ever man na pumayag yung agent neto po ni Boogie Ellis na magpa-draft sa PBA at o-offer nila ng malaki ito under the table. Di rin naman lugi ng SMB dito dahil kung makikita nyo sa ibang bansa nga kayang gawin ito ni Boogie Ellis. Maski dyan sa Stockton Kings, isa siya sa mga best scorer din nila dyan Kaya nga diba, bigla itong kinuha ng Indiana Mad Ants. Kaya worth it ito kung bibigyan mo ito ng malaking sahod mga kabro. Sabi nga nila parang Mikey Williams, pero kung makikita nyo parang talagang import na rin kung maglaro. Parang sabi nila mas scorer pa nga kay Mikey Williams mga kabrods. Kaya ang SMB, tiba-tiba talaga sila dito mga kabrods. Ito pong kay Boogie Ellis, kahit alam nating pwede ito maging top 5, ibababa nila yan mga brods. Siguro nga 10 to 12 ibababa ito ng SMB kung saan yung pick nila, doon nila kukunin ito pong si Boogie Ellis. Dahil alam din naman natin ng SMB, magaling itong kumuha ng mga star players mga brods. Maski number 1 picks, di ba nga CJ Perez, number 1 pick ng Terra Firma, nasa na siya ngayon? Nasa SMB na mga kabrods, superstar pa doon. Kaya itong si Boogie Ellis, malaki ang may tutulong talaga nito mga brods sa SMB. Sabi nila, para ka nang merong dalawang import kung sakali. Kaya ikaw mga brods Boogie Ellis to SMB sa paparating na PBA Draft 2025. Dito naman po tayo sa kabanang naman natin mga brods. Speaking of PBA Draft 2025, eto nga pong veteranong si DJ Fener. Yes, eto po yung veterano na prospect din na magpapadraft ngayon 2025. Bakit veterano mga brods at bakit hinog na? Eto po kasing 6'6" shooting guard na ito ay minamani na lang din ang EuroLeague mga kabrods.
kasalukuyang naglalaro sa M-Basket Della Mode dito sa mga EuroLeague mga kabrods. At yun, nag-average din siya doon ng 8 points per game. Not bad na dahil yung mga past few seasons neto ni DJ Fener ay puro double digit mga kabrod. Siguro nga na-injured siguro or di masyadong nagagamit. Bakit veterano? 32 years old na rin kasi ito pong si DJ Fener mga kabrods. Pero pure scorer. Yan ang kinaganda sa kanya. At ang kanyang posisyon, shooting guard mga kabrods. Shooting guard na pwede mo maging point guard eh. Ito pong si DJ Fener. So sa lahat-lahat ng mga magpapadraft dito sa PBA, ito talaga yung pinakahinog na ngayong 2025 mga kabrods. Pero ang Ginebra ngayon ay nakamata rin dito po kay DJ Fener. Sabi nga rin kasi ng Ginebra sa lahat-lahat ng mga young guns na pwede nalang kunin, why not dito sila kumuha dito sa mas eksperyensadong EuroLeague player na Phil-Am pa at veterano pa mga kabrods. Well, matured na kung maglaro ito DJ Fener. Yes, 6'6" pa ito. 6'5" or 6'6" din ang height na ito mga brods. Matangkad-tangkad. At ito, pag pumukol din ng tres at pag uminit, ay mahirap pigilan mga kabrods. Ang ganda rin dumepensa nito. At ang ganda rin ng mga footwork din nito mga brods. At pwede mo gawing point guard din talaga. Slasher pa. And great dunker din. Ito pong si DJ Fener mga kabrods. Kaya di rin basta-basta ito na rookie Parang Stephen Holt lang din na pagpunta dito ng PBA. Nasa 30 na rin itong age niya mga kabrods. Tapos ito, napunta ng Ginebra. Yes, alam din naman natin ng Ginebra. Wala itong pinipili maski may edad ka na. Basta magaling ka, pipiliin ka ni Coach Tim Cone at Boss Al Francis Chua. Lalong-lalo na ito pong si DJ Fener. Sabi nga nila, para kang merong dalawang Justin Brownlee na. Kung itong si Fener ang kukunin mo pa, halos kasing height pa ito ni Justin Brownlee mga kabrods. Laking tulong nga, parang dalawang import kung maglaro na sila. Kaya parang lugi na mga kabrods yung ibang kumpunan kung kukunin pa ng Ginebra ito pong si DJ Fener. Pero syempre, hindi naman import to dahil Phil-Am din ito pong si Fener. Yung mother niya is Filipina. Kaya parang hindi rin halata sa kanya, di ba mga kabrods, na Phil-Am siya? Dahil sa kanyang tindig at yung kanyang highlights parang pang ibang bansa, parang pang Amerikano kung maglaro talaga mga kabrods. Parang import kumbaga. Kaya ito sa Ginebra, alam din naman natin isa sa mga weakness nila ang big man position. And yun, syempre shooting position din. Yung shooting guard nila minsan umaalat din mga kabrods, hindi rin consistent. Kaya ito, kahit nakapunta ng finals round, ito pong Barangay Ginebra San Miguel, nakikita pa rin natin yung mga weakness ng Ginebra, big man position at shooting guard position. Yan ang isa sa mga kukunin na lang rookies ngayong draft 2025. Kaya ito po si DJ Fener mga kabrods. Ang laking tulong ito, pwede maging superstar. Lahat na nasa kanya mga kabrods Pero kung makuha ito ng Ginebra, syempre hindi na natin masisisi ang Ginebra pag sinabi pa nila na lahat na lang kinukuha ng Ginebra, lahat ng malakas. Dahil syempre mga kabrods, business is business lang Alam naman natin ng Ginebra, sila yung malaki yung budget dito sa PBA. Kaya ito, nagsasacrifice sila ng budget para lumakas yung team. Pwede naman gawin yan ng ibang kupunan, pero natatakot nga sila matalo. Kaya ikaw mga kabrods DJ Fener, ito na ba yung magbabago lalo sa Barangay Ginebra San Miguel next season? Kaya komento mo lang ang opinion mo dyan mga brods. At isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Phil Basketball. Yun lang. I'm out.